Sa gitna ng matataas na kabundukan ng Benguet, natuklasan namin ang isang rock camping spot na perpekto para sa isang tunay na wild adventure. Pero bago natin maabot ang kampo, kailangan muna nating tumawid sa isang nakakalulang tulay. Bumalanse sa makikitid na kalsada, sumabak sa mahabang off-road, at sa dulo, isang epic na catch and cook na first time nating gagawin sa ating channel. Run! Handa ka na ba, biyahero? Tara, simulan na natin ang paglalakbay. Pagdating namin sa Hanging Bridge, alam na naming ito ang isa sa pinaka-challenging na parte ng biyahe. Isang bakal na tulay na nakasabit sa taas ng ilog. Gumagalaw sa bawat ihip ng hangin. Pero ang mas matindi, kailangan namin tumawid gamit ang motor. Unang sumubok si MJS Adventures. Dahan-dahan niyang pinaandar ang motor. Ramdam ang panginginig ng tulay sa bawat pag-ikot ng gulong. Tinutok niya ang tingin sa dulo. Hindi lumilingon sa ilog sa ilalim. Sa gitna ng tulay, lumakas ang hangin at lalo pang umuga ang bakal. Pero walang atrasan, diretso lang hanggang sa makatawid. Sumunod ako, pagkapasok pa lang sa tulay, ramdam ko agad ang kaba. Kapit todo sa manibela, dahan-dahang umusad. Sa ilalim ng gulong, naririnig ko ang langit-ngit ng bakal. Bawat paggalaw ko sa manibela, pakiramdam ko ay nagiging masela ng balanse. Pero unti-unti, metro sa metro, narating ko rin ang dulo. Akala namin tapos na ang pagsubok, pero hindi pa pala. Pagkalampas ng tulay, isang makitid at matarik na daan ang sumalubong. May mga bahagi na puro bato at alikabok. Mahirap, pero wala kaming ibang choice kundi magpatuloy. At kung akala namin iyon na ang pinakahuling challenge, nagkamali kami. Bago makarating sa campsite, dumaan pa kami sa isang maliit na ilog. Hindi ito gaanong malalim, pero madulas ang mga bato sa ilalim. Dahan-dahan naming pinatawid ang motor. Pinabalanse ang bigat para hindi madulas. Habang lumulusong ang gulong, ramdam namin ang lamig ng tubig na umaabot sa makina. Isang maling galaw lang, pwede kaming sumemplang. Pero sa tamang diskarte, matagumpay naming natawid ang ilog. Pagkatapos ng lahat ng pagsubok, sa wakas, narating na namin ang campsite. Iba ito sa karaniwang campsite, isang aggregate site na unti-unting binabawi ng kalikasan. Sa paligid, makikita ang mga tambak ng buhangin at graba, pero tinutubuan na ito ng mga halaman at puno. Sa di kalayuan, dumadaloy ang ilog, nagbibigay ng preskong simoy ng hangin at tunog ng tubig na tila musika sa aming pagod na katawan. Dito kami magpapalipas ng gabi, maghahanda ng apoy, mag-catch and cook, at tatapusin ang araw sa ilalim ng mga bituin. Pero hindi dito nagtatapos ang kwento, dahil bukas, bagong hamon na naman ang aming kakaharapin. Tapos na. Ngayon naman mga biyahero, mag-iipon tayo ng panggatong natin para mamaya makapagsiga tayo. Siguro dito na sa harapan. Marami ditong mga nakakalat na mga patay na sanga. So yun na lang yung kukolektahin natin. Alright mga biyahero, at nandito tayo ngayon sa ating spot. Madilim na at meron tayong gagawin ngayon. Excited kami dahil catch and cook yung gagawin natin ngayon. Meron tayo ditong spot kung saan pwede tayo makakuha ng mga nakakain na crabs, mga crablet. Meron ding mga hipon, yung mga ganyan na sizes. So doon tayo pupunta sa may ilog kanina na ni-river crossing natin. At saktong-sakto yung spot natin. Katapat lang natin. Hipon ang target natin mga bero. Bala na si MJS dyan sa crablets. Maraming dito kanina. May mga nakikita ako kanina. Pag basta may umilaw na maliit, mata yun ng hipon. Run! Laki ng kamay. May malalim dito na part. Try natin dito mag-spot. May mga malilit na gapi.
tilapia. Gongan. Ito, hipon. Tingnan. Marami tayo. Uulamin ngayon mga bero. Takasin natin yung maliit. Gapi! Ito yung talangka na nakakain mga behero. Kulay itim. Ang lambot nyo. Meron din mga ganitong klase ng isda. Pinakamalaking hipon na nakita ko. Laki oh. May sipit din. Shrimplet. Aw! Aw! Iipit ah. Laki oh. Ito ay bunog sa amin. Ayan. Takasin natin. Diyan ang punteriya natin ngayon. Punteriya natin ay hipon. Daming mga tulya oh. Nung last pala dun sa Itogon Mabero, pina-ID ko to or tinanong ko yung pangalan, tulya sa Tagalog. Ito. Marami dito. Pero wala nang mga laman. Ayan. Tingin pa tayo dito. Meron ding mga shell na ganito. Ito. Marami dito sa spot na to Mabero. Yan sila. So nakabalik na rin tayo mga behero mula dun sa ilog at may mga nakuha rin tayong hipon at saka mga talangka. So gagawin natin ngayon ay magbo-bonfire muna tayo para mawala itong mga sobrang daming gamo-gamo dito sa kapaligiran natin. Dito sa ating paligid. Grabe kanina, hindi kami makakonsentrate sa panguhuli dahil sinusundan talaga yung ilaw natin. So ayan, dito na lang siguro tayo magsindi. At naiwan ko pala yung lutuan ko. So makikihiram na lang muna tayo ng lutuan ngayon kay MJS dahil naiwan ko kanina doon sa bahay.
Meron nga pala tayong nabiling cauliflower kanina dun sa Itogon mga behero. At yun yung uulamin natin ngayon. Ayan. So linisan lang natin to. Dahil naiwan natin yung ating mga pot at saka pan mga behero, ay nakairam tayo kay MJS ng pan. Ito. So tignan natin kung paano natin pagkakasyahin yung gulay natin dyan sa pan. Dito na natin hugasan sa ilog. Flowing naman to kanina mga behero, bumaba lang yung tubig kaya nawala. Yung kaninang river crossing natin natuyo. At ito na lang yung naiwan na tubig. Namatay yung apoy. Diyan na naman yung mga insekto. Papakuluan muna natin to mga behero para sure lang. Baka sinay-sprayan to. Kumulo na mga behero, kaya tapon na natin itong pinagpakuluan natin. Para nang sa ganun mag-isa na rin natin siya. Dahil wala tayong magamit na utensils mga behero, mag-improvise tayo. Gagawa tayo ng chopsticks gamit yung kahoy na matatagpuan lang dito sa paligid. Pakinisin lang natin para matanggal yung outer part. Ito na yung gagawin nating ulam mga behero. At gagamitan natin to ng crispy fry. Fry na lang natin. Ba't mo tinatago yung huli mo? Huli mo yan eh. Ito yung huli mo. Yan taas yan. Laki oh. Sarap. Ating kapatid dos ah. So mga behero ay sisimulan na rin natin yung pagluluto dito sa mga shrimp na nahuli natin. Nahuli namin. Dahil dalawa kami ni MJS ngayon. Dahil wala akong lutuan mga behero ay pag-iisahin na natin itong huli namin. So catch and cook tayo ngayon. Ang pinakaunang episode natin ng catch and cook. Dahil nung nakaraan sa may Itogon ay wala tayong nahuli. Kaya wala tayong catch and cook nun. Ngayon tayo babawi. Grabe. Sobrang sagana nung ilog dito mga behero. Ang daming mga pwedeng mahuli. So hugasan lang natin. Para sigurado. Marami kaming kasabayan kanina na nanghuhuli rin. Usually mga locals ang nandito. At nakapagpaalam tayo ng ilang beses. Sabi nila itong pwesto natin ay hindi naman daw inaabot ng tubig. So safe na safe daw tayo dito. Yun ang kagandahan kapag may mga locals kang nakakausap. Dahil sila ang mas nakakaalam ng spot. So kung sino man, kung may pagkakatiwalaan ka man mga behero sa raw spot na pupuntahan mo, yun ay locals. Dahil alam nila yung nangyayari dun sa mismong spot. So gasa lang natin to mga behero. At i-deep fry natin to. I-fry lang pala natin dahil hindi naman kaya ng deep fry.
na mantika natin. So, meron tayong breading mix na dala. Doon na lang natin ipapaikot-ikot. Buti lang, ang dami kong Mga nahuli. biyahero. Tignan nyo itong gamit ni Dos. Papairam muna natin sa atin. Hindi pa natin nagagamit to. Nature hike. Papairam lang na natin at gagamitin niya rin para kumain mamaya. Thank you man, ah. Yan, uy. Binibigyan tayo ng chopstick mga bero, hindi naman tayo humingi. Kung kanina ka pa sana nagbigay pre, hindi na ako naghirap doon na kumuha ng kahoy. Hindi yan bigay. Hiram. Ah, hiram ba? Hiram. Palala ko ulit. Hiram. Bigay na pre. Nahawakan ko na eh. At ako'y natatakam sa ating ulam. Pwede namang bigay yan, pero shoutout lagi dun sa channel na. May suhol. Hindi, sa'yo na yan. Regalo ko talaga yun sa'yo. Sa akin na to pre? Grabe ko naman pre. Oo. Yung chopstick, gagi. Sap ko sa table pre. Table to. Pwede naman. Sikali. Lutuin natin ng maigi. Itong chopsticks na to. Uy, pinahapon. Bushcraft pa tayo eh. Meron palang chopsticks tong kapitbahay natin mga bero. Tinapon mo. Thank you nga pala kay MJS. Bukas upuan na yan, tingnan mo. Hindi ako ganun hindi ako ganun kabait. May pagka sa demonyo din ako minsan eh. Yung ka na nga pre. Tinitignan nga kitang nagluluto eh. Pakaganda ng pan natin, ng chopsticks natin. Tapos ang dami pa nating huli. Saka pa pre. Sarap talaga ng huli mo. Ilan ba huli mo? Hindi ko nasasabi, nakakaya eh. At kain ulit tayo mga behero. Napakaganda ng spot na to. Ang dami nating ginawa kanina. Nanghuli pa tayo ng ating uulamin. So tikman natin tong shrimp. Kain mga behero. Sarap kumain pag ganito yung spot. Dadalawa lang kami. Nasa gitna nga pala kami ng mga aggregates mga bero. Actually itong spot na pinunta namin ngayon ay kuhanan ng mga aggregates. Nagpaalam lang tayo sa lokal kanina kaya tayo nakapag-camp dito. At syempre pinayagan naman tayo. Kapag hindi tayo pinayagan, hindi tayo magka-camp dito. Sarap. Sarap ng shrimp. Top din yan. Tikman na natin tong limango natin kunwari. Limango kunwari.
Uy, wala siyang kwan. Wala siyang... man, no? Wala siyang kwan, yung nandun sa may kwan. Parasite. Parasite. Iba kasi yun, pula yung nandun eh. Sa spot sa itogon. Yan, dark. Dark black. Nung naluto, darkness. Parang may nakapatong na uling. Grabe naman kung yan? Charcoal. Pero dito sa kabila, oh, crab yan. Dito, charcoal. Yan kasi hindi mo bantayan yung luto mo yun. Masarap naman. Bukas try natin mag-fishing kung kakayanin. Anong tatay? Nag-fishing tayo bukas. Ay, mag-fishing ba? Bigay ko lang sa yung rad ko, tapos bala ka naman. Bala ka mag-fishing, pre. Hulog mo na lang? Tutulog ko na. Tapos pag nakahuli ka, pag nakahuli ka, tawagin mo ako. Sarap. Ah. May bisita. Ano kaya pag chopstick, mga bero? Hindi ka kasi. Kain mga biyahero. Kain po sa mga nandito. Kain kayo. Sarap ng kanin ah. Sarap. Sarap nung cauliflower mga biyahero. At murang-mura lang dito sa Itogon. 60 pesos yung 1 kilo. So, bumili tayo ng kalahati. Yun pala, wala tayong lulutuan. Buti na lang meron tayong kapitbahay. Si MJ's Adventures. Nagpahiram ng pan. Hindi mo man binantay niluluto ko. Naging uling. Hinayaan na kasi dun sa ako. May hinihila lang ang kahoy dun para may bonfire kaya malaki, sabi ko. Dahil tapos na tayong kumain mga behero at nagpapalipas na lang tayo ng oras habang nagbo-bonfire, ay gusto kong i-shoutout yung mga nag-comment sa previous episode natin. Shoutout kay Nelson Natano, maraming salamat po sa panonood. Kay Ma'am Maricel, sa mag-asawang si Sir Joel Damaso at Ma'am Eileen. Maraming salamat po. Kay The Outdoorsy Daddy from Cagayan Valley. Thank you so much po. Sa mga bagong subscriber natin, sa mga bago sa ating channel, at sa lahat ng sumusuporta, mga silent viewers, mga nasa abroad, thank you so much po. At enjoy natin tong bonfire, magkakasama mga biyahero. Matapos ang isang mahabang araw ng biyahe at pakikipagsapalaran, sa wakas natapos na rin namin ang hapunan. Usog, pagod, pero kontento. Umupo kami sa tabi ng bonfire, nagkwentuhan at nagbalik tanaw sa naging biyahe namin. Sa ibabaw namin, kitang-kita ang mga bituin. Parang mas maliwanag sila dito sa gitna ng kalikasan. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng ilog at huni ng kuliglig ang maririnig. Sa ganitong sandali mo mararamdaman ang tunay na kapayapaan. Kinabukasan, nagising ako ng mataas na ang araw. Presko ang simoy ng hangin at sa paligid, gumagalaw ang mga dahon kasabay ng banayad na ihip ng hangin. Pagkatapos naming bumangon, naghanda kami ng almusal. Simpleng pagkain pero sobrang sarap lalo na matapos ang mahabang biyahe. Habang kumakain, nagplano na rin kami para sa susunod naming gagawin. At ngayon, oras na para mangisda. Makahuli kaya kami? O baka mas mahaba pa ang aming paghihintay kaysa sa biyahe namin papunta rito. Carnival barkers, old circus clowns, they summon dark forces, pull you underground. So beware, babe, the mighty dollar's king. Its lies are everywhere, babe, behind everything. So take care of yourself and live gratefully. Wow! And keep yourself in good company. And keep yourself in good company.
mind's a sea, and surf the ones that carry you to good company. 'Cause bloodthirsty vampires and their scam artist cons, I won't give your moments back when they're gone. Isa sa mga exciting part sa adventure mga behero yung fishing, no? Kahit wala ka namang huli, ay nag-enjoy ka pa rin sa pagcast habang pinagmamasdan yung napakagandang tanawin ng spot. Sobra, ganda dito mga behero. Itong diretsyo ng ilog na to ay papunta ng Binga Dam. So, malakas-lakas yung current nito at marami na rin nalunod sa ilog na to mga behero. Kaya dito lang tayo sa gilid for safety purposes. At dahil wala tayong nahuli mga behero, ay maliligo na lang tayo at saka maglakad-lakad tayo dito. Tignan natin kung ano yung mga isda na makikita natin. Dito kasi mababaw lang. Marami rin palang tilapia dito mga behero pero maliliit lang. Mukhang dito sila nagpapana. May mga nilagay silang mga dahon-dahon, no? Pwede dyan kasing gawing shade ng mga tilapia. Kung mapapansin nyo mga bero, ito yung ilog. Yan. At ito yung buhangin na part. Dito naman matatagpuan yung mga halaman. At sa mga halaman na to, meron tayong nakikita na mga patay na mga dahon. Pag ganun yung direction nung dahon. So ibig sabihin ng mga nagdaang bagyo ay inabot itong parte ng buhanginan, pati itong mga halaman. At pag ganun yung agos ng tubig, kukonekta dun sa pinaka dam, sa may Binga Dam. Ito kasi mga behero, pag bumabagyo daw ay tumataas yung tubig. Tingnan nyo naman, naipon dito yung mga patay na mga dahon. So ganyan kataas kapag may bagyo dito. Kapag nagpapakawala yung Ambuklaw Dam, mas tumataas pa yung level ng tubig. Tingnan nyo, lagpas tao na to mga behero. Andyan sa taas natin. Oh, dito pa lang yan. Paano pa pag dun sa baba? Nakakatakot dito sa part na to pag may bagyo. Meron tayong na-discover mga behero. Meron pala ditong sapa. Ayan, pasukin mga behero. Iwan ko dito yung rod natin. Tingnan natin baka may ahas. Hirap na. Ito pala yung naririnig natin banda doon. Ayan. Ganda dito. Nice spot. Hindi lang pwede ipasok yung motor pero ang ganda. Ito pala yung naririnig natin, malakas dun. Pala ko may falls. Ayan, pastulan na to ng baka. Tapos meron pa ako na-discover mo, Ver. May malaking puno dito. Wow. Diyan, oh. Ito. Batis. Pupunta dun sa taas eh. Hindi ko na sinundan. Pero ito, ganda ng spot. So, tara, balik na tayo. Totoo na talaga to. In-explore lang natin itong spot na nandito. Pagkatapos ng lahat, bumalik na ako sa campsite at nagsimulang mag-impake. Isa-isa naming tinanggal ang mga gamit at siniguradong walang kalat na may iwan. Handa na kaming umalis. Pero hindi namin alam may isa pa palang pagsubok na naghihintay sa amin. Habang binabaybay namin ang daan pabalik, isang tambak ng mga bato ang bumara sa aming dadaanan. Ginagawa pala ang daan na ito. Hindi kami makalusot at tanging ito lang ang daan papasok at palabas ng spot. Wala kaming ibang choice kundi maghanap ng paraan.
Nag-isip kami ng diskarte. Dahan-dahang inusog ang ilang bato. Naghukay ng kaunti at sinubukan dumaan. Hindi ito madali. Bawat maling galaw, may posibilidad na mas lumala ang sitwasyon. Pero sa tiyaga at tamang diskarte, nakahanap kami ng paraan para makaalis. Nakahinga kami ng maluwag nang sa wakas, nalagpasan namin ang hadlang. Akala namin itong hanging bridge na ang pinakanakakakaba sa biyahe namin. Pero hindi pala. Ang adventure namin ay hindi lang tungkol sa destinasyon, kundi sa bawat pagsubok na napagtagumpayan. At ito ang dahilan kung bakit patuloy kaming bumabalik sa daan. Dahil sa bawat hamon, may kwentong nabubuo.